coffee mug ng Sagada. Ayan o, muusok pang coffee. Mainit-init pa. Katulad ng nilabas ng LTO na memorandum. Dated by July 1, 2024. Samahan nyo akong i-discuss ang memorandum na to at interpret natin ng maayos. At bago tayo magsimula, yo, what's up? At guys, eto na nga, basahin na natin ang bagong nilabas ng memorandum ng LTO. Na-receive siya yung memorandum na-receive by July 2, 2024, 4:30 PM. Ayan nakalagay. At ito na nga guys, silipin natin yung nilalaman ng memorandum. Ito ay nirelease nung July 1. Yan, kung nakikita nyo sa screen. July 1, 2024. Tapos na-receive siya ng July 2, 2024. Parang may mga department sila na nagre-receive ng mga ganyan. Kung matatandaan nyo sa previous video ko, meron doon akong diniscuss about sa temporary plate at improvised plate. Kung mapapanood nyo yung dati kong video na about doon sa temporary plate at improvised plate, doon diniscuss ko yung about kung paano gumamit ng temporary plate at improvised plate. Ito yung video na yun. Yan. New LTO plate format Memorandum Circular JMT-2023-2400 or 2400. Ito yung video na yun, oh. May 22, 2023. Napapaloob sa kanyang memorandum yung consistent with Section 17 of... Yan yung video na yan. Puputulin ko na dyan. Balik tayo dito sa bagong memorandum ng LTO. Circular number BDM-2024-2721. Ang subject title niya ay Guidelines on the Use of Improvised and Temporary Motor Vehicle / Motorcycle Plates. Tapos nirelease nga siya ng July 1, 2024. Ang nakalagay dito sa memorandum, considering the absence of backlog in the production of motor vehicle plate vis-a-vis our continuous improvement and alignment of policies. Parang sinasabi nila na hindi na magkaka-backlog na ang about do sa plaka. Ibig sabihin kapag bumili ka ng bagong motor ay dapat meron ka na agad na plaka. Yun ang sinasabi nila sa memorandum, pero hindi naman yan yung totoong nangyayari. So continue tayo. With current standards and practices, Memorandum Circular Number JMT-2023-2400, ito yung dating memorandum last year, May 2023, entitled Use of Improvised Temporary Motor Vehicles Plates, dated 22 of May, 2023, is hereby revoked. Ibig sabihin, ang memorandum nila na nirelease last year ay officially nire-revoke na nila. Kumbaga, hindi na yung valid. Ito na yung bago nilang memorandum. Okay, tingnan natin tong the use of non-LTO issued plate number shall only be allowed in the following instances. Sinasabi dito na pwede pa rin namang gumamit ng improvised plate pero may condition. Nakalagay dito, for this purpose, improvised plates shall refer to plates which may be made by the vehicle owner. I-discuss ko na lang about dito. Kung halimbawa, ang improvised plate, tulad nung sinabi ko nung last video ko, ang improvised plate ay ginagamit lang para dun sa mga nasira yung plaka at nawala ng plaka. Tapos magre-request ka sa LTO ng panibagong plaka. Habang inaantay mo yung bagong plaka mo, pwede kang gumamit ng improvised plate. At eto kasunod, temporary vintage vehicle plates. Hindi ko na di-discuss yan kasi wala naman akong vintage na vehicle eh. Ito naman sa number 3, temporary plate for new 4-wheeled motor vehicles. Ito naman yung sa mga kotse at SUV, etc. For this purpose, the temporary plate should reflect the assigned conduction sticker number. The color of the temporary plates shall be in accordance to the MB classification to width. Yan. Parang dati pa rin kasi nakalagay dito private, white background and black alphanumeric. Tapos pag electric ka naman or hybrid, white background and green alphanumeric. Sa government naman, white background and red alphanumeric. Ibig sabihin yung sulat ay red. Parang ganun lang. Parang dati pa rin. Ito ang pinakamalupit nito. Kaya ko inopen uli yung ganitong discussion. Kasi nga, nirevoke na nila yung last year na memo. Ngayon, ang bago nilang memo, nakalagay dito, itong pinaka-importante sa lahat. However, the use of temporary plates for private MBs shall be valid only within a period of 15 days from issuance of sales invoice. Yan. Ibig sabihin, kapag bilhin nyo ng sasakyan,
or motor ay ang temporary plate nyo, katulad dito, sinasabi temporary plate para sa 4 wheels at sa motor ay 15 days lang dapat magagamit. Ibig sabihin, kapag gumagamit kayo ng temporary plate ay 15 days nyo lang siya magagamit. Dapat nandyan na yung original na plaka from LTO. Which is, hindi naman talaga nangyayari. Ayan ang problema dyan. Kasi tingnan mo, 15 days mo lang magagamit eh. Eh tulad kami, bumili kami ng Bajaj RE. Hanggang ngayon, wala pa rin plaka. O lagpas na ng 15 days kasi parang 2 buwan na eh, wala pa rin. So, yun ang problema. Ibig sabihin, hindi mo siya maibabiyahe. Dito sa bago nilang nilabas na memorandum, ay parang scam. Kung iisipin nyo. Kasi sabi nila doon sa nauna, doon sa binasa natin sa unahan, yan, no, considering the absence of backlog. Ibig sabihin wala na doong backlog. O ibig sabihin pag bumili ka ng bagong sasakyan o motor, may plaka na agad. Kasi 15 days na lang yung binigay nila na paggamit ng temporary plate. Ibig sabihin, within 15 days or after 15 days or bago mag 15 days, makakapag-issue na sila ng plaka mo. Pero hindi naman talaga nangyayari yon. Ito kasunod, number 4. Temporary plate for motorcycle. The use of temporary plate reflecting the MB file number shall only be allowed for motorcycles purchased before January 1, 2023. Kasi sa mga motor talaga yung maraming problema sa plaka eh. Sa mga sasakyan nakakapag-issue naman agad sila. Sa motor lang talaga. Ngayon, ibig sabihin, itong 15 days na binigay nila na memorandum ay parang exempted dito yung mga bumili ng motor bago mag January 1, 2023. Ibig sabihin, ito yung mga lumang motor. Ngayon, January 1, 2023 onward hanggang ngayon, kapag bumili ka ng motor o sasakyan, dapat 15 days mo lang gagamitin ang temporary plate. Yan o, nakalagay dito, for new motorcycles or those to be purchased after the effectivity of this memorandum circular, the use of temporary plate reflecting the MB file number shall be valid only within a period of 15 days from issuance of sales invoice. At etong kasunod, upon its effectivity, all motor vehicles and motorcycles using non-LTO issued plate number except as authorized and specified, annexes A, B, C, D. Ito yung mamaya papakita ko sa inyo. By this memorandum circular shall be apprehended and the appropriate legal action and penalties in accordance with existing laws and regulation shall be imposed. Ibig sabihin, kapag nahuli ka, matitikitan ka, may violation ka. Kapag sinuway mo tong sinasabi nilang after 15 days, hindi mo na dapat ginagamit ang temporary plate mula nung binili mo yung sasakyan o motor mo starting from January 1, 2023 onwards. I-enforce nila yung panibagong batas na to by August 1, 2024. So, August 1 siya simula kasi nakalagay dito, this memorandum circular shall take effect on August 1, 2024 after its publication in the official gazette or in a newspaper of general circulation. Its registration with the Office of the National Administrative Register at the University of the Philippines Law Center, UP Diliman. Pirmado siya ni Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Tapos merong mga legit talaga siya kasi yan, may mga tatak pa eh. Yan, nirelease lang siya noong July 3 sa UP Law Center. Tapos sa mga kasunod nito ay kung papaano ang paggawa ng mga temporary plate at improvised plate. Ito yung nakikita nyo, improvised plate yan. Ayan o, makikita nyo dito yung mga kung paano yung paggawa ng temporary plate at improvised plate. Ito naman ay dati na rin nasa memo. Wala naman halos pinag-iba. Ayan o, ito pa yung dating memo eh. Ayan o, use of improvised temporary motor vehicles. Yan, ito yung last year na memo. Yan o, nirelease siya nung May 22, 2023. Hindi ko na i-discuss kung paano paggawa ng mga temporary plate at improvised plate kasi na-discuss ko na siya last year. Panoorin nyo na lang yung isa kong video doon kung paano siya gawin. Ayun, yun pa rin yung paggagawa ng temporary plate at improvised plate kasi tulad nito sample. Hanapin natin. Bali, ang nabago lang dito ay natanggal lang yung sa ilalim, yung temporary plate. Kung makikita nyo dyan sa screen, sa dati may nakalagay siyang temporary plate pero ngayon inalis na. Same size pa rin pero nawala lang yung nakalagay na temporary plate
ang nakalagay na lang region, saka dealer, tapos yung MB file number nyo or yung plate number. Ang highlights dito ay yung 15 days na lang ang temporary plate na pwede nyo siyang gamitin mula dun sa pagkakabili nyo, yun sa date of purchase nyo, dun sa sales invoice. Tapos implemented na siya ng August 1, 2024. Yan, bagong pahirap na naman sa ating mga motorista. Lalo na doon sa mga bibili pa lang ng mga sasakyan at motor. Ito na yung susundin na naman na memo, yung 15 days. Pero doon sa mga old, wala namang problema kasi talagang hindi na yata nila kayang ibalik or mabigyan ng, tulad ako, halos 4 years na akong walang plaka at walang plate number. Yun ang problema ko ngayon. Pero based naman sa memo nila, ang exempted dito ay bago mag January 1, 2023. Ibig sabihin kaming mga old na bumili ng mga sasakyan at motor ay pasok pa kami dun sa non-15 days. Yun lang mga January 1, 2023 onwards, yun lang ang pasok dito sa memo na to. Kasi for new motorcycles or those to be purchased, kumbaga bibili pa lang, after the effectivity of this memorandum circular, the use of temporary plate reflecting the MB file number shall be valid only within a period of 15 days. Sa totoo lang, ang mga ganitong senaryo ay isa na namang pahirap sa atin. Bakit pahirap? Okay naman sana yung memo nila kung nasusunod. Tulad ng sinasabi nila na dito sa unahan na memo nila, wala na daw silang backlog dahil sa kanilang pagtulong-tulong or effort na makuha lahat ng backlog. Pero sa totoo, hindi naman talaga. Kasi tulad namin, kabibili lang namin ng Bajaj RE pero hanggang ngayon wala pa rin kaming plaka. Yun yung mga sample. Yan, tulad niyan, yung memorandum na naman. The use of temporary plate reflecting the MB file number shall only be allowed for motorcycles purchased before January 1, 2023. Yan lang ang pinapayagan na gumamit ng temporary plate for motorcycle before mag-January 1, 2023. Yung onwards yan or after ng January 1, 2023, 15 days nyo na lang pwedeng gamitin ang temporary plate. Yan, kawawa na naman tayo sa bagong pahirap nilang memorandum. Gumagastos na nga tayo, nagbabayad pa tayo sa kanila. Tapos, ganun na naman ang gagawin. Isa na naman pahirap para sa mga motorista. Hindi ko alam kung may katapusan ba to o hanggang kailan tayo ganito. Yung iba namang nakakaalam na enforcer ay iba rin ang interpretasyon nila dito. Dapat to malinaw eh. Mas maganda nga sa memorandum dapat tinatagalog to eh kaysa sa English. Para kahit yung mga iba, lalo na yung nahihirapan umintindi sa mga ganitong klase ng memorandum, at least man lang Tagalog, mas maraming nakakaintindi. Hanggang dito na lang aking i-discuss. Pinakita ko lang sa inyo ang bagong memorandum. Shinare ko lang ang information na to para maiwasan natin ang pagkalito. Maganda dito, tulad ng sinabi ko sa previous video ko, maganda nito i-print nyo rin tong memorandum na to kasi baka mamaya sa checkpoint, baka isipin nung enforcer or police na ang mga lubang motor ay kasama dun sa mga 15 days. Hindi po kasama ang mga lumang sasakyan na binili or lumang motor before ng January 1, 2023. Yan yung highlights dyan. Kasi kapag na-checkpoint tayo or na-checkpoint kayo, maipapakita nyo tong malinaw, tong memorandum na to. Mahirap kasi yung sabi-sabi lang during nandun ka sa pag-check or police, kausap mo police. Mahirap yung mga boka-boka lang na sabihin nyo na nabasa nyo sa ganito, napanood nyo sa ganito. Hindi maniniwala yon. Maganda talaga may print out kayo na ganitong klase ng memorandum para malinaw. Sigurado naman naiintindihan nila yung English kasi nakapag-aral naman sila. Yung memorandum nga pala nito, yung PDF file nito ay mada-download nyo sa lto.gov.ph. Makikita nyo, i-type nyo lang sa Google search, Memorandum Circular Number BDM-2024 space 2721. Hanggang dito na lang ang aking video. Mag-iingat pa tayong lahat at ride safe po sa ating lahat. Maraming salamat na rin sa mga nanood at subscribe na rin po sa channel ko. Saka hit na rin po ang notification bell para updated kayo kung ano man ang bago kong i-upload na video. Salamat po. Peace out.